Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong masyadong pag-asa natin ngayon sa tiyatya. Bukang bibig na po. Ngayon lang po ako nakakita, no, na yung parang lahat po ngayon ng nagsasalita para sa gobyerno. Isa na lang po yung pag-asa natin 'no, yung tiyatya maipasa. 'Pag hindi po naipasa ang tiyatya, wala na po ang Pilipinas. 'Pag naipasa po ang tiyatya, uunlad ang Pilipinas. Pero 'pag hindi po naipasa, dahil po sa politika sa Senado et cetera, ay wala na pong pag-asa ang Pilipinas. Alam niyo po, eto na po ba yung inabot natin 'no, dalawa po yung ginagawa ng mga maka-administrasyon, i-promote ang tiyatya at saka banata ng mga Duterte. Sa tingin ko po, ito pong dalawang ginagawa nila na 'to ay patunay po talaga na wala talagang malinaw na direksyon ngayon 'no. Ikumpara natin sa kadadaan lang po 'no, kadadaan lang po na administrasyon. 'Yan po, yang pag-asa sa tiyatya, ayuda at saka paninira sa Duterte. 'Yan po yung ginagawa ngayon ng 'yan po diyan po naka-concentrate yung ating gobyerno. 'No? 'Pag ganito po ang, aasahan natin, wala pong direksyon, eh. Wala pong gobyerno na umunlad dahil sa pamimigay lang ng ayuda. Kaya nga ayuda pansamantala lang, 'di ba? Pansamantala. Pero kung 'yan na yung main program mo, yung pamimigay ng ayuda, there's something wrong. Ngayon wala pong administrasyon na umunlad ng tsambahan. 'No? Wala pong bansang umunlad pala na walang plano, kung hindi baguhin ang konstitusyon. Kasi ano po ba meron sa konstitusyon? Kahit nga po yung mga gagawin sa konstitusyon hindi naman niyo po maipaliwanag na 'pag napalitan po yung konstitusyon ay uunlad yung Pilipinas. Real talk po, napakalayo po. Kaya po lalong nakikita yung layo at banata na lang yung mga Duterte. Sa lahat ng nakikita nating problema, problema sa traffic, ano na Duterte, akala ko ba malulutas niyo yung traffic, problema sa bigas, oh, dahil yan sa pinasan yung batas ng, ah, rice tarification law kaya mataas ang presyo. Lahat po ng makikita ninyong problema, problema po ni Duterte yan, hindi niya nalutas. Oh, gano'n, gano'n po. Sige magsabi kayo, total nagmamagaling ka, hindi nga. Ano ang sa tingin niyong gagawin ng gobyerno ngayon na malinaw? Ipapakita ko po ngayon sa inyo kung gaano po kalinaw yung direksyon natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit po siya may mga proyekto na ginawa niya, para saan po yun, 'no? Okay. In contrast sa halos walang direksyon. Makinig lang po kayo, yung mga hindi po naniniwala, pasok lang po kayo. Sana i-open niyo lang yung alam kong hindi kayo maniniwala kahit na ano sabihin ko, eh. Pero sagutin niyo lang po 'to, ano ang direksyon ng Pilipinas ngayon? Ano ang proyekto na may malinaw tayong direksyon? Ang naririnig po nating proyekto ngayon, ang naririnig po nating ginagawa, una, siraan ng mga Duterte, pro-China yang mga yan, 'no, pabago-bago ng sinasabi, 'no, pro-China yang mga yan, pabago-bago ng sinasabi, at higit sa lahat, pro-China yung mga Duterte at pabago-bago ng sinasabi. Oh, at paminsan-minsan sasabihin nila, korap yan, kahit wala yun, eh. Ikalawa, baguhin natin ang konstitusyon dahil o kaya tayo hindi umasenso dahil diyan sa konstitusyon ni Cory. Baguhin natin yan, taasenso tayo. Anong kinalaman ng pagbabago ng konstitusyon sa pag-asenso natin? 'Di ba? Okay, at ikatlo, pagbibigay ng ayuda. Bigyan natin kayo ng ayuda, ayuda, ayuda at merong malaking MR. May malaking mukha, may malaking MR. Yan ang proyekto nila.
ayuda, paninira sa Duterte at saka tiyatsa. Okay. Ano ba pinuputok ng butsi mo? Ano ba yung sinasabi mong meron sa mga Duterte noon? Ang linaw po noon. Pati po ang mga pangalan, malilinaw po. Unang mga major po mga major, no? Para umunlad ang Pilipinas, sa tingin ni Duterte, ang kinakailangan ay labanan niya yung katiwalian, yung corruption. Corruption sa gobyerno, labanan niya yan, no? Na may corruption. Tandaan po ninyo yan. Kaya malinaw po yung mga tinatahak ng gobyerno. Isa pa lang yan, ha? Okay. Malinaw po yung tinatahak ng gobyerno, eh. Nung panahon ni Duterte. Walang umunlad na bansa na punong-puno ng korupsyon. Internet natin, no? Okay. 'Di ba? 6 na taon, gigil na gigil. Ikalawa, yung kriminalidad, no? Paano kung walang peace and order, wala pong mga kriminalidad, may kaugnay na human rights. Paano yung mga yun yung una, 'di ba? Yung korupsyon, yung kriminalidad at droga. Wala po kasing negosyante na uunlad. Balik tayo. Nasaan na tayo? Sa una pa lang 'yon, 'di ba? Kriminalidad at droga. Ngayon po, bumabalik na, nakikita naman natin. Yung mga taong mga nakatsinelas lang, may dumadaan lang, ho-hold upin. Nawala na po 'yan dati. Mag-amina na po tayo, no? Huwag na tayong magtokesan lang dito. Alam ng mga tao 'yan, nawala na 'yan dati. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nawala na po 'yang mga petty crimes na 'yan. Alam naman natin kung saan dadalhin niya. Ano ba makukuha mo sa isang estudyante naglalakad? Cellphone, konting barya. Alam po natin kung saan gagamitin yung konting barya na yan. Yan po ang kriminalidad, nagbalik na kasabay ng pagbabalik. Alam nyo po yan, wag po tayo magbulahan sa mga patunay-patunay. Sa komunidad po ninyo nagpapatunay ng pagbalik na yan. Ikalawa po. Ito pong friends to all, enemies to none. Bakit po importante ang friends to all, enemies to none? Ano po problema natin ngayon? Real talk, ano po problema natin ngayon? Kahit po pinagmamalaki o may inaprobahan na naman yung NEDA o may pangarap tayo na 1 million na pabahay per year. May balak tayo, malalaking proyekto, inaprobahan ng NEDA. Bakit hanggang approve na naman uli? Bumalik na naman tayo kay Pinoy na hanggang approve na lang. Nakita po natin yan na hindi po yan proyekto kung inapprove lang sa papel. Magiging makatotohanan lang po yan na proyekto talaga. Importante po yung pinagkukunan ng pondo. Kaya po si Pangulong Duterte, alam niya yan. Nakaplano po yun. Yung sinasabi niyang friends to all, inopen niya yung Pilipinas. Binuksan niya para maging kaibigan natin, maliban sa Amerika, makipagkaibigan pa tayo, no, sa mga ibang bansang mayaman na very willing na magpondo ng mga proyekto. Huwag kayo mahilo. Nililinaw naman natin. Unang bahagi po ng sinabi ko, no? Ito po, mga ginawa ni Pangulong Duterte muna tayo. Okay? Sabi ko, may direksyon nung panahon ni Pangulong Duterte. I-review lang natin ng konti para sa mga nalilito. Paano tayo nakatiyak na may direksyon? Kasi alam niya yung ginagawa niya. Sa unang pasok, ito po yun. Magkakaugnay po to kaya pinagsama-sama ko. Una niyang ginawa, battle for corruption, criminality, and droga. No? Walang bansang umunlad na matindi ang korupsyon. Kaya yan, matindi yung labanan dyan.
Sabi nga ni Pangulong Duterte, mahirap yung labanan na 'to. 6 na taon hindi niya alam niyo kung ano nagawa niya lang sa mga corrupt official nung 6 na taon? Napigilan niya lang. Pero ngayon yung pagpipigil nila kasi natakot din, eh. Natakot din sa ginagawa ni Pangulong Duterte. Ipapakain sa kanila yung mga kino-corrupt nila, eh. 'Di ba yung diyan sa NAIA, kaya nawala yung mga scam-scam diyan, eh. Puta pakain ko yan sa'yo, gano'n magsalita si Pangulong Duterte. Nakakatakot din kung ikaw kung ikaw ano 'no, corrupt official ka, matatakot ka rin kay Duterte. Okay. Tapos yung kriminalidad, yun na nga 'no, paano ka papasukan ng mga ano rito, ng mga negosyo kung panay kriminalidad at na may kaugnayan ka ako sa droga. O malinaw na tayo sa una. Ikalawa, yung friends to all, enemies to none, kaya niya binuksan yung Pilipinas sa pakikipagkaibigan sa iba pang bansa maliban sa US. Bakit po importante yun? Nakita ni Pangulong Duterte na may mga bansa pa na mas malakas magbigay ng mga pondo para magpaunlad ng ibang bansa. Nakita niya nga po riyan yung China, pangunahin. Kaya po tayo, nagbukas ulit tayo para makipagkaibigan sa China nung panahon ni Pangulong Duterte. Nakipagkaibigan tayo sa Russia, nakipagkaibigan tayo sa Vietnam at sa lahat ng mga dating ayaw nating kaibigan. So may direksyon po. Bakit ka Dahil gusto mo ba maging komunista tayo? Hindi. Dahil ang China, marami siyang binibigay na pautang lalo na sa mga infrastructure sa mga bansang tulad natin. Kaya yan, yung build, kaugnayan naman po niyang pagbubukas natin, no? Binuksan niya po yung pakikipagkaibigan natin. Kaya naging matagumpay yung build kasi hindi na lang tayo umaasa sa United States of America na siya magpopondo sa lahat sa atin. Nasa nakalipas na ilang dekada, wala namang pinopondohan talaga. Oh, nare-real talk kayo kasi ito yung ginawa ni Duterte. Malinaw. No? Malinaw yung direksyon natin. Kaibiganin natin ang lahat ng bansang mayayaman, hindi lang yung Amerika. Kaibiganin natin ang lahat. O, tapos, yung Amerika mismo, na-threaten ng pakikipagkaibigan ni Duterte lalo na sa China, niligawan ulit tayo. Ginawa ulit tayong importante. Yun yun eh. Yun yung sinasabi natin. Okay, ikatlo. Build. Grabe po ang impact ng build. Una, impact po niyan sa ating ekonomiya mismo. Kaya po natin narating yung pinakamataas na antas ng ekonomiya natin nung panahon po ni Pangulong Duterte. Yun na po ang Nagpalit na ako ng nakadata na ako, ano pa rin. Bakit tayo swerteng malas kay Duterte? Napakagaling ng pinuno natin, nabugbog naman tayo ng mga trahedya. Natural calamities. Swerte nga to. Talagang swerte. Wala tayong natural calamity pa ngayon. Paano pa pag naranasan yung mga sunod-sunod na pagputok ng bulkan? Sunod-sunod na bagyo? May pandemya pa. Kinaya natin, buhay tayo lahat. Ngayon, sa tingin nyo, wala nga tayong kahit na ano ngayon. Walang bagyong malakas, walang pumuputok na bulkan, walang pandemya. Pero ang tataas ng presyo. Ang taas ng presyo ng bigas. Yun lang, hindi malutas. Hindi malutas. Yung mga simpleng problema. Okay. Tapos yung build, ano po impact niyan? Nagbigay po yan ng napakaraming trabaho. Nagpasigla po sa ekonomiya natin. Yun yung natural niyan. Ha? Ikalawa, talagang bumilis yung mga biyahe-biyahe. Yung skyway na lang eh. Hindi na kami nakakadaan sa traffic eh.
Pagbaba mo na uli sa Skyway, doon na uli may traffic. Pero nakaisip silang gano'n, eh. Ano pa ibang naisip? Ano pa ibang naisip niyan? Yan pong ano, yan pong busway. Ano tawag diyan sa EDSA? EDSA bus carousel. Wala pong traffic yung mga nagbubus. Sino po nata-traffic? Yung mga mayayamang dekotse. Pero yung mga mahihirap na nakabus, LRT at EDSA bus sila, wala po silang problema. Naisip po ni Pangulong Duterte yan. Panahon po ni Pangulong Duterte naganap yung karamihan bago na nakakatakot sa tao. O ngayon, kaya po may direksyon kasi wala pong bansang umunlad na hindi nag-invest sa infrastructure. Uunlad ka lang kung may infrastructure ka. Nakita po natin yan, nasimulan. Kaya nga po, sabi ko nga noon, hindi po pwedeng 6 years lang. Dapat continuity. Kaya nga natin binoto si Bongbong Marcos eh. Kasi walang bukang bibigyan kundi itutuloy ko. O pag-upo, tablado na kagad yung mga kaibigan natin China. No, hindi po ako pro-China eh. Kinukundin ako. Pero bakit mo tatablahin yung China doon sa proyekto na pinondohan niya na? 'Di ba? Hanap kami sa iba mas mura, sabi ng katwiran ni katwiran nito ni Bautista. May mas murang mas mahal kayo magpatubo, may mas mura. May mas mura daw na patubo. Sabi ni Bautista. O hanggang ngayon naghanap pa rin ng murang patubo. Walang mapondohan. Walang pondo mga proyekto. Wala pa pong nasisimulan na proyekto ni BBM na nahanapan nila ng pondo. Busy si Bautista eh. Busy kung paano ipa-privatize yung mga ano po ang ginagawa nila ngayon, pati po ng mga vlogger? Sira sa Duterte. Ano may tutulong ng paninira nyo sa Duterte? May traffic. Kasalanan ni Duterte yan. Pinangako ni Duterte na hindi nalulutasin niya. Gusto niyo ba si Duterte ang lumutas? Ano pang ginagawa niyo rin? Sinimulan na ni Pangulong Duterte yung paglutas dyan sa traffic. Kaya nga nag-build eh. Alam niyo, napakasimple lang po. Yung NAIA, may nakita po ako doon eh. Nilagyan nila ng panibagong way na hindi na kaya nagsisiksikan. Simple lang po. Dapat kasi yung MMDA natin, sino ba MMDA natin? Nga pala. Na hindi natin kilala kung sino yung MMDA chairman eh. Dati po lahat ng MMDA nariyan sa kalsada eh. Tumitingin kung paano lulutasin yung traffic. Sino po ba MMDA ngayon? Di ba lahat ng MMDA sikat yan noon? Sila Ading Fernando, sila sila Tolentino. Sikat ang mga MMDA ngayon po. Sino ba yung MMDA? Hindi natin kilala. Hindi natin kilala ngayon. Paano? Hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita yung MMDA. Yan yung mga lulutas sa traffic, di ba? Sila yung gumagawa ng paraan. Wala tayong ngayon. Puta. Traffic, sisi na lang yan sa dati. Wala naman ng yan. Sisihin na lang natin China. Yung mga Duterte, pro-China kasi yan. Kaya lutasin yung mga problema ng Pilipinas. Ang mahal-mahal ng bigas. Hindi naman nangako si PBBM. Yan ay propaganda lang ng mga Duterte. Propaganda lang daw po ng mga Duterte yung mataas na presyo ng bigas. Kita nyo na? Ang may kagagawan daw talaga ng mataas na presyo ng bigas, yung mga Duterte. Dahil daw sa batas na pinasa nung panahon ni Duterte.
Kaya wala kang kapag-apag-asang malunasan, eh. Walang bagyo, walang pagputok ng mga bulkan, wala dapat ibig sabihin kung walang gaanong bagyo, tuloy-tuloy yung pagtatanim, pag-aani, bakit mahal pa rin? Nag-i-import pa rin naman tayo, katulad dati. Wala nga kasing direksyon, eh. Ngayon naman tignan niyo, ano ba yung mga nagsimula pa lang, ano na ginagawa ni PBBM? Mag-ikot na mag-ikot sa ibang bansa. Bakit? Bakit umiikot sa ibang bansa? Para mag-foreign investment. Ano pa? Maharlika Fund. Bakit Maharlika Fund? Para pumasok yung foreign investment. Ano pa? Chacha. Chacha naman ngayon. I-open yung ating ekonomiya. Para saan? Para pumasok yung foreign investment. So lahat tayo ng ginagawa ni PBBM para lang pumasok yung foreign investors. Give up. Give up na natin ang lahat ng kinakailangan niya. Kaya lahat ng ginagawa niya para doon. Eh paano kung wala pa rin nag-invest despite? Isa pa pala nakakalimutan natin na ginawa ni Pangulong Duterte, NTF-ELCAC. Na-realize na maaga ni Pangulong Duterte, palibhasa siya po, may karanasan sila sa Davao City. Before, yung mga taga Davao alam po to, kaya bilib na bilib yung mga Duterte sa NTF-ELCAC. Karanasan nila to, eh, 'di ba? Before, ang Davao City hindi po yan kasama sa top 10 na pinakamayamang syudad. Nung nag-declare sila ng insurgency free na sila, doon po sila napasama sa top 10 na pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. May epekto po ba? Meron. Ang laki ng epekto sa pag-unlad ng isang lugar na mawalan ka ng insurgency. Kaya yun yung tutok talaga nila, eh. Pag nawala yung insurgency, dadami po yung yan. Kaya malinaw po yung direksyon nung pati kaugnay po ng kanilang mga proyekto, yung direksyon na tatahakin. Simple lang naman, eh. Dapat tinuloy, eh. 'Di ba kasi continuity nga, eh. Ewan ko kung bakit napauso na hindi, amin naman bago naman, pati nga pangalan build lang, eh. Itutuloy lang, meron pang build better more. O build better more, nasaan na yung build better more? Walang pondo. Kaya matagumpay yung build dahil napondohan ni Duterte. 'Di ba? Pag hindi mo napondohan yan, wala po yan. Anyways, balik po tayo rito. So eto po lahat ng ginagawa nila to attract foreign investors. Lahat yan, pati Chacha, yan yung pinapangaral nila, to attract. Paano kung despite, tignan nyo po, ikot na ng ikot si Pangulong Marcos, wala pa rin namang epekto. Mas malaki pa rin po yung direct foreign investment nung panahon ni Duterte kaysa ngayon. Panahon ni Duterte na hindi umiikot kaysa ngayong ikot ng ikot. So hindi yun yung susi, yung pag-ikot. Kaya nga may Maharlika Fund. Wala pa rin po nag-invest sa Maharlika Fund na dayuhan. Wala pa rin pong foreign money na pumapasok sa Maharlika Fund. Hanggang ngayon ang pinag-uusapan, sino ang komposisyon ng Maharlika Fund? Pwede ba dyan yung mga foreigner? Puta, yung pa pinag-uusapan, yung mga technicalities. Samantalang noon, pinasa nila yan. Minadali nila yung pagpapasa na yan. Dahil para daw pumasok yung mga foreign investors. Wala rin. Paano mo nalaman na wala, Badong? Kung meron po yan, binalita na nila. Pangako nga, binabalita, eh. Yan pang may pumasok na investor. Pangako nga, eh. Tuwan-tuwa na silang ibalita, eh. Plano pa lang nga, binabalita na nila, eh. Yan pang meron nag-invest.
Wala po nag-invest sa ating Maharlika Fund. Yun yung problema. Sayang lang po yung wala rin po pala. Ngayon, eto po, aasa na naman dito sa tiyatya. Kung naipasa po yan, malamang maipasa dahil binubuhusan po nga ng pondo. Kung maipasa po yan, at wala pa rin nag-invest, ano na ang susunod? Alam niyo yun, wala pong malinaw eh. Wala kang malinaw na direksyon eh. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Tuwan-tuwa kayo. Uy, nabalita na tayo sa buong mundo. Tuwan-tuwa sila sa sinabi ni Pangulong Marcos na matatag sila laban sa China, na hindi ang Pilipinas. Kaya ang iniisip ngayon ng mga taga-ibang bansa, puta matapang pala tong presidente ng Pilipinas. Hindi siya nakikipagkaibigan sa China. Paano pag pumutok na yung China tsaka Taiwan? Damay na Pilipinas. Huwag tayo mag-invest dyan. Hindi nyo ba naiisip yun? Kung ikaw investor, kapitbahay nito ang China, inaaway ah. Yung Ukraine kapitbahay niya yung Russia eh. Mga wais po yung ang mga investor po, hindi po yan yung, ay ang galing magsalita, makabayan to, galit sa China dyan kasi galit sa China yan. Paglalaban niya yung bansa niya, laban sa China. Kala nyo na nakaka-attract kayo ng foreign investors dahil sa pagmamatigas natin sa China? Baka kabaliktaran nyo. Puring-puri kayo. O, kaya ba ni Digong yan? Ang kinaya ni Digong makipagkaibigan sa China. Yung pakikipagkaibigan natin sa China, hindi tayo nakuhanan ng kahit na anong isla o bahura. Huwag kayong mag-alala, meron ng ganyan, di ba? Kailan ba tayo nagkaroon ng mga problema na binobombet tayo ng mga tubig? Kailan? Ngayon. Ngayong tumapang tayo. Alam niyo, bully yung China. Alam na natin yan lahat eh. Di ba? May mga paraan para hindi ka mabully ng isang bully. At yan pong mga paraan na yan ay ginawa ni Duterte sa atin. Di ba? Kaya nga diplomatic relationship eh. Nakipagdiplomasya siya. Nung panahon naman ni Digong, proud na proud naman. Sa tingin nyo ba, yung sinasabi nyo duwag kasi sa Digong, ganun ang tingin ng buong mundo kay Digong? Hindi po. No? Sa tingin nyo ba yung sinasabi nyo duwag si Digong, yan yung pananaw ng lahat ng tao sa mundo? Hindi po. Bilib na bilib nga sila kay Digong eh. O kayong mga OFW, magtapatan po tayo. Hindi ba panahon ni Digong, tsaka uli tayo naging kinabiliban uli yung ating presidente? Di ba? Meron pang ang bansa na nagsabi, pahiramin nyo naman sa amin si Digong. Pahiram nyo naman yung presidente nyo. Kasi ang daming addict dito sa amin. Pahiram yung sutil dito na ang daming corrupt official. Si Tatay Digong po nakilala dahil yung corrupt buster siya, no? Bawal po mangbastos. Pwede po kayong kumontra. Tama po 'yan. Okay, so ngayon po sa ngayon, yung direksyon natin, iisa yung direksyon eh. Makachamba. Ang hirap pong umunlad ng bansa kung aasa lang po tayo sa tsamba. Real talk po 'yan, no? Inaasahan po natin ngayon tsamba. Bakit? Yung ginagawa nating umiikot yung presidente sa buong mundo, baka makachamba na may mag-invest dito. Totoo naman yun, pwede naman po yun. Di ba? Salesman ka eh. Ganun talaga. Naalok mo, malay mo, may maniwala sa'yo. Yung Maharlika Fund,
Tsamba rin po, malay niyo may mag-invest diyan na malaki. May bilyonaryong walang magawa sa pera. Teka muna, mukhang malaki kikitain dito, 'Wag muna ako mag-crypto. Dito muna ako sa Pilipinas. Tsamba lang. Tsamba lang po ang hangad natin. Ngayon sigurado po ba 'yan? Sa tingin po ba ninyo? Eto po bang ginagawa ngayon na pagbabago ng konstitusyon, 'pag binago na yung konstitusyon, may mag-iimbest na sa'tin? Tsamba lang din, malay niyo matsambahan natin. Ay puwede nang bumili ng puwede na mag-may-ari ng 100% na negosyo sa Pilipinas. Pasok tayo. Sa ibang bansa din gano'n na rin, eh. Mahirap po yung umaasa lang tayo sa tsamba. Mula po sa dating definite po tayo, may direksyon ng Pilipinas. Ngayon po bumalik tayo sa tsambahan at ayuda. Huwag nating kakalimutan, asa na lang sa ayuda. Totoo naman pong may ayuda pero never po dapat asahan niyang ayuda. Kasi dole out yan, eh, mamimigay ka ng mamimigay. Saan ka kukuha ng pondo para ipamigay mo lang na ipamigay? Okey lang po yung may mga langis tayo, 'di ba? Kung may langis ka sobra-sobra, okey lang yun. O sige yung mga walang trabaho diyan pumila lang kayo, bibigyan namin kayo ng dole out. Okey lang yun kung malaki ang ekonomiya mo, eh. Eh, yung pinang-aayuda natin sa totoo lang po, iniuutang pa natin. Ulitin ko po, tuwang-tuwa tayo 'no? Pinang-aayuda natin, inuutang pa natin. So, nilulubog lalo natin sa utang ang ating bansa. Yan. Sasabihin niyo bang walang korapsyon ngayon? Kriminalidad, korapsyon. Okay. Yan lang po ang ating topic. Puwed ngayon naman po